Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay magbabasa po tayo ng inyong mga komento tungkol po rito sa nagaganap ngayon na Binance banning dito sa Pilipinas. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, umpisahan po natin dito kay Crypto. Yan, sabi niya rito ay pwede naman yata gumamit ng VPN. Yan, VPN. At gumamit ng ibang location para ma-access ang site or app. Yan, syempre, masasabi po ko pong sang-ayon ako na pwede naman po tayong gumamit ng VPN para ma-access itong si Binance. Ayan. Pero pagdating po sa paggamit ng VPN na ito ay medyo gray area po kasi ito. Yan, pwedeng gumamit or pwedeng hindi. Yan, kasi may nagtanong po kasi kay Binance kung okay lang ba na gumamit ng VPN dito kay Binance. Yan, kinontak po ang customer support ni Binance at yan nga, ayon nga sa customer support ay hindi po malinaw yung kanyang kasagutan. Medyo parang gray area, kaya sinabing gray area. Pwede mo namang, sabi niya, pwede namang gamitin yung VPN. Ayan, kung ayon nga sa customer support ay hinihikayat nila na gumamit ng VPN. Dahil sa pamagitan daw po ng VPN ay mas secure daw yung connection. Ayan, mas secured kasi encrypted yung connection. Yan, hindi po madaling makita yung mga information mo. Yan, ganyan po, may protection ang VPN. Yan, kaya inaalaw nila. Pero, yan, kasi gray area nga. Pero, may part po na ipinagbabawal nila ang paggamit ng VPN. Kaya, ayan, nakalimutan ko na yung dahilan kung bakit bawal yung paggamit ng VPN. Ayan, kasi, ayun, natatandaan ko na pala. Yan, mayroon pong mga countries na talagang restricted dito kay Binance. Yan, bawal gumamit. Tapos yung ginagawa kasi ng mga users sa mga bansang pinagbabawal ay gumagamit sila ng VPN para ma-access si Binance. Yan po ang bawal. Yan daw po ang bawal. Kapag gumagamit ka ng VPN para ma-access mo si Binance, gayong galing ka sa bansa na restricted sa kanila o talagang ipinagbabawal nila. Pero yan, okay po siguro kung pag ikaw ay galing sa bansa na ayan, galing sa bansa na talagang allowed naman ang paggamit ng yan, ang paggamit dito kay Binance. Ngayon, syempre, kung pag gumagamit ka naman po ng VPN ay syempre iba yung location. Pero yung parang magiging basehan po kasi nila rito ay yung parang KYC mo, yung ID mo, kung ano yung ibinigay mong ID. Kaya kung pag maski gumagamit ka po ng VPN pero yung nakalagay naman sa ID mo ay ikaw ay mula sa bansang restricted na bansa or pinagbabawal na bansa ay ayan, yan po ang bawal sa kanila. Kaya yan, dito naman po tayo, dapat yung i-block ay yung mga yan G-apps dito. Yan, ayaw kong banggitin yung word na ito kasi pagdating po sa YouTube ay meron pong mga words na dapat na hindi po nating binabanggit katulad nito. Kaya sabihin na lapang po natin na G. Yan. Dapat yung ipa-block ay yung mga G-apps dito. Kaya yan, hindi nila kaya yun kasi may bigay share na sila doon. Kaya yan naman po yung isang response ni Crypto rito. Yan, sangayon po ako na dapat ay i-block na rin po nila ang mga G-apps na mga ito kasi nakakasama po talaga yan sa mas maraming tao. Yan, talagang mas malaki talaga ang nalulugi rito sa mga G-apps na ito. Kaya ayan, yung pagdating naman po sa aking sariling opinion dito ay syempre, kung pag ganito po yung mga hinahabol nila, mga G at saka yung mga P, ayan, alam po siguro ninyo yung tinutukoy ko na P. Ayan, G at saka P. Ayan, magkasama po yan. Ngayon ay kung paghahabulin po nila ito ay parang wala po kasi silang mapapala rito. Ngayon kung pag si Binance ang hinabol nila ay syempre yung tax.
Yung tax po kasi dyan, yung parang mapupunta po yan. Kung pag hinabol po nila, pinasara po nila itong si Binance. Lahat ng mga users ni Binance ay inaasahan po nila na lilipat sa mga local exchanges. At syempre, dadami ang mga users sa mga regulated na mga local exchanges. At kapag nangyari yan, ay tataas yung tax. Yan, kaya malaki ang makukuha nila at meron silang mapapakinabangan. Pero pagdating po dito sa mga G at saka P apps, kung pag pinasara nila ito, ay wala pong mangyayari. Parang ayan, ganyan lamang, walang pakinabang. Kaya mas inuuna po nila yung may pakinabang. Yan, yan dyan na lang kahit papaano nakakatulong sa atin ipa-block pa. Pero yan, G app walang problema, wala sa ayos. Kaya yan nga, yan, sang-ayon na rin ako rito. Yan kasi maski pa paano ay nakakatulong nga itong si Binance. Kaya yan yung kanilang dahilan daw kasi ay threat daw po kasi itong si Binance. Pwede raw po kasi siyang maglaho kasi kung pag hindi po kasi siya regulated, ayan, wala siyang license to operate dito sa Pilipinas, ay wala pong kakayahan na habulin ng Philippine SEC itong si Binance kung pag itinakbo niya yung funds ng kanyang mga users dito sa Pilipinas. Yan, kasi hindi po siya regulated. Yan, walang habol ang SEC. Ibig sabihin ay hindi po tayo maproprotektahan ni SEC kung pag ganyan ang ginawa ni Binance. Kaya yan. Pero syempre hindi naman po siguro gagawin yan ni Binance. Kasi syempre alam naman po natin na yan, isa po siyang pinakamalaki at respetadong crypto exchange. Yan, good morning AM. Bakit pwedeng pwede bang gumamit ng Yayo VPN? Ayan, pwede pong gumamit yan. Mga VPN ay pwede po natin gamitin para i-access itong si Binance. Yan, pero sa tingin ko ay mas maganda na temporary lamang po natin itong gamitin yung VPN. Huwag po tayong aasa ng husto sa paggamit ng VPN. Ayan. Samantalin na lamang po natin ito na gamitin para ilipat po natin yung ating mga funds papunta sa ating mga private wallets. At hintayin na lamang po natin yan, kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Baka malamang ay magkakaayos din itong si Binance at ang ating Philippine SEC. Site cannot be reached. Ayan, ganyan na rin yung aking nararanasan ngayon dito sa pag-a-access kay Binance. Yan, good takes. Yan, kasi may mga holding tayo, kaya gamit tayo ng VPN. Ayan, yung mga naipit pa dyan, yung hindi na nila ma-access ang kanilang Binance account at nandyan pa rin yung kanilang mga holdings, ay ayan, gamitin po ninyo ang VPN para mailabas po ninyo ito. Kung saan malapit na yung halving ay doon pa nag-block. Ayan, alam nila yan, kaya tinaon nila. Alam nilang maraming yayaman nang wala silang mapapalang tax, kaya now pa lang block na nila. Kaya yan po yung mga posibleng dahilan. Napakalapit na po ng Bitcoin halving. Next month na po yan. Ilang araw na lamang ang nalalabi. At ayon po kay Ka-Crypto rito ay ayan, ayaw nilang yumaman ang mga Pinoy. Yan, nang hindi sila kumikita ng tax. Wala na, hindi ko na ma-access ngayon. Yung app pwede pa, withdraw na muna. Kaya ayan. Hindi na nga ma-access yung mga websites. Yan, yung websites, pero sa mga platform ay pwede pa. Yan, kaya samantalahin na po natin ito na ayan, i-withdraw yung ating mga funds dito kay Binance kasi habang tumatagal ay mas lalong lalala ito at mas lalong magiging matindi yung pagbablock nila dito kay Binance. Daming mahihirap sa Pinas na dapat tulong muna nila. Yan, sad talaga. Ayan, totoo po yan. Marami talagang naghihirap dito sa Pilipinas. Talagang mahirap makaahon dito sa Pilipinas. At yung mga kapag may opportunity ay ayan, mas lalong nawawala yung opportunity natin na ayan, sa mga katulad ng mga pangyayari na ito. Yan, sana ay pinag-usapan sana. Sana ay nag-usap sana itong si Binance at saka si US SEC kasi alam naman po nila na talagang malaking tulong ang itong si Binance, maraming kumikita rito. Sana ay nag-usap talaga sila ng maayos para
ayan, magkaroon ng lisensya or bigyan ng lisensya itong si Binance. Kasi ayan, request. Hindi naman kawalan para sa Binance. Daming traders sa mundo. Ilang percent lang ang Pinoy traders. Kawalan ng opportunity para sa mga Pilipino. Malas lang ganito ang Pinas. Totoo po yan. Hindi naman ibig sabihin na kung pag block na ang mga Filipino users ay magko-collapse na or bankrupt na si Binance. Ilang porsyento lamang po tayo sa mga users ni Binance. Marami pong gumagamit dito kay Binance. Yan, kaya baliwala lamang kay Binance kung tanggalin niya ang lahat ng mga Filipino users. Tuloy pa rin yung kanyang operasyon. Kaya yan, tayong mga Filipino lamang na mga users ang nawalan ng opportunity. Ayan, na-try ko PDAX and Coins PH noon pero lugi. Laki bawas. Yan po talaga problema sa mga local exchanges natin, ang lalaki ng mga trading fee. Butoy OKX gamit ko. Ayan, wag naman po tayo mag-promote ng mga exchanges. Tahimik na po tayo. Wag na nating magbanggit-banggit pa ng mga ibang mga exchanges kasi ang mangyayari rito kung pag mapansin ni US SEC ang isang exchange na marami palang mga Pinoy na gumagamit sa exchange na ito. Yan, ito ang isunod natin. Ayan, ganyan po ang mangyayari dyan. Kaya tahimik na po tayo. Wag po tayong mag-promote dyan ng kung ano-anong exchange. Ayan, gamitin na lamang po natin ng tahimik. Kasi hinahunting po ni Philippine SEC. Pinipili po nila yung mga exchanges kung saan ay maraming mga Pilipino ang gumagamit nito. Siguro kung pagkokonti lang na Filipino ang gumagamit nito, ay hahayain lamang po nila. Yan, hindi po nila pakikialaman yan. Pero kung pag nakita po nila na maraming mga Filipino users ang gumagamit sa isang exchange ay ito na ang isusunod natin. Marami palang mga Pilipino rito. Ayan. Ganyan ang mangyayari. Ang ending, sir, magkakaroon ng bayaran. Ayan. Sana nga maski magkaroon ng bayaran. Basta ang importante ay magkaroon ng maayos na operasyon ang ginagamit po nating platform na itong si Binance dito sa Pilipinas. Sa tingin ko kayang-kaya rin naman na bayaran yan ni Binance. Yan, pero ewan ko lamang kasi iba po kasi ang head ngayon ng Binance. Pero kung pag si Ginoong CZ yan, si Ginoong Xiangping Xiao ay yan, walang pakialam yan, babayaran yan. Kano man yung gusto nila, yan, babayaran yan. Pero iba na po kasi ang namumuno ngayon kay Binance. Yan, kaya hindi natin alam kung Binance susunod na yung ibang mas maliit pa kay Binance. Yan. Yan ang sinabi ko kanina ay syempre, yan isusunod nila yan, pero sa tingin ko ay pinipili po nila yung mga exchanges kung saan ay maraming mga Filipino users ang gumagamit. Yan, chine-check nila yan, minomonitor nila yan, inaalam po nila kung maraming mga Pilipino na gumagamit dyan. At kung pag napag-alaman nila na marami, ay yan ang isusunod nila. Kaya sinabi ko kanina na tahimik lamang po tayo. Kung meron po tayong alam na isang magandang exchange dyan, ay tahimik lamang po tayo. Kaya yan, accessible pa man si Okta at saka si MyTrade pa naman. Ayan. Baka malamang ay ayan yung ISP na ginagamit mo po ay hindi pa nai-inform ng NTC. Sana naman ay unahin ng SEC yung mga gumagamit ng GCash account na mang-scam. Ayan, tama po yan. Marami po akong naririnig ngayon na ayan, nai-scam. Yan, gamit sa pamamagitan po ng GCash. Yan, maraming scammers gamit ang kanilang ang GCash ngayon. Kaya yan nga, sana nga ay yan yung kanilang tututukan ngayon. Kasi mas matindi po talaga ang mga kaganapan dito kay GCash. Bakit ganyan yung nangyayari? Simple yan, pag naban yan, i-transfer sa iba. Ninyo lang naman mag-open account sa iba din address. Tag lang naman kailangan. Ayan, marami kasi coins na naipit, baka mahal ang bayad sa transfer. Kaya ayan, totoo nga. May mga assets, may mga cryptocurrencies na talagang mataas yung kanilang mga transaction fee kung pag ililipat mo. Yan, lalaki. Hindi naman po lahat ay talagang mura.
yung kanilang transaction fee. Yan po yung problema sa pag-transfer, lalong-lalo na kung marami kang mga cryptocurrency na hino-hold or nasa iyong portfolio. Kaya mahirap pong mag-transfer, ang tagal. Yan, mga ilan ba ang hawak ninyong mga cryptocurrency sa inyong portfolio? Siguro marami yan. Lalong-lalo na yung mga talagang mahilig bumili ng mga yung mga bago, yung mga meme coins diyan. Yan, bawal yan sa SEC. Wala sa law na pwede nila i-block yan. Ay mag-BingX na lang kayo kasi mas maganda pa kay Binance. Ayan, hindi mo ba alam na after ni Binance sunod na yung iba? Nasampulan na ang OctaFX at MyTrade. Kaya yan, tama po yan. Gaya ng sinabi ko kanina, wag po tayong mag-promote kung meron po tayong ginagamit na magandang platform dyan. Tahimik lamang po tayo. Wag na po nating ipagbigay alam kasi nagmo-monitor po yan. Nagmo-monitor po ang ating SEC kung sino yung kanilang isusunod na i-block. Gaya ng sinabi ko kanina, kung sino yung exchange na may maraming mga Filipino users, ayan po ang kanilang isusunod. Yan, yung isa na iban sa yan si OctaFX daw, yung isa pa ayan yung si OctaFX, yung isa na ban dito sa Pinas. Ayan nga si MyTrade at saka si OctaFX. Pag nalaman ito ng mga crypto, baka iban nila mga platform ng Pinas. So anong gagawin ng platform ng Pinas? Ayan, regulated sila, idol. Ayan, syempre yung mga local platform po natin dito sa Pilipinas ay syempre mga regulated ang mga ito. Yung mga hindi regulated ay syempre hinabol na nila yan, pinasara na po nila yan. Kaya yung mga tanging mga nag-ooperate dito na mga local exchanges ay regulated naman po sila. Yan, kaso, yan, marami pong mga kaso at alam naman po natin siguro yan kung ano yung mga dahilan kung bakit iniiwasan natin gumamit ng mga local exchanges. Hilipat ko na lang lahat asset ko kay yan po ulit. Wag po nating banggitin ulit yan. Next nila yan ibaban. Kaya yan. Tahimik na lamang po natin kasi sayang naman kung pag mababan at mababan yung mga magagandang exchange na pwede po nating malipatan. Ayan, wag po nating paramdam na nandyan tayo lumipat or wag po nating ipagbigay alam na dyan tayo lumipat. Gaya nga ng sinabi ko kanina ay kung malalaman yan ni SEC ay ayan, yan na ang isusunod nila sa kanilang listahan. Ayan po ulit, sana wag ng SEC ang ayan para makalipat muna ang Pinoy sakali. Paano pala na yung naka-enroll sa BNB earnings or sa iba pang nakalock ng matagal na ng auto. Ayan na, na-content ko na po ito sa nakalipas na video. Ayan, nasagot ko na po ito. Pero yan po ulit, wag po natin babanggitin yan kasi malalaman ni Philippine SEC na dami palang mga Pinoy users dito. Ito ang sunod. Ayan, if there's a will, there's a way. Binance pa rin. Wala akong balak gumamit ng Coins PH. Ayan, ako din ayaw ko sa coins. Mahal, dapat baguhin nila. Baguhin nila yan. Lalo tayong mamumulubi dyan. Kaya ayan. Ayan po yung issue dito sa mga local exchanges natin dito sa Pinas. Mahal po talaga ang kanilang mga transaction fees. Under the table lang hinihintay niyan. Kunwari lang iban, sos Pinoy pa. Baka kasi maliit, lala. Kaya ayan, under the table lamang daw po ang hinihintay. Kaya ayan, kay Binance, mag under the table ka na kasi. Alam kasi nila na marami talaga mag-withdraw ng pera pagkatapos ng BTC halving. Ayan, totoo po yan. Siyempre maraming mag-withdraw ng pera kasi magti-take profit sila. Kukunin nila yung kanilang kinita. Kapag yan ay nalagyan, alam mo na. Ayan, yan nga, yung under the table. Ayan, Binance. Iba po kasi ang, yan, sinabi ko kanina, iba po kasi ang head. Hindi marunong siguro maglagay yan. Kung pag si ZZ yan, ay matagal na po nang linagyan yan. Ayan, SEC, yung skater ang nakaubos ng funds ng Filipino. Gawa po kayo ng video kung saan pwede ilipat ang mga assets. Kaya yan, check nyo po yung aking ginawa na video tungkol sa mga private wallets. Yan, private wallets lamang po muna tayo. Ayan, lagay po natin yan kasi safe na safe po yan. Tandaan po natin na ang yan kasabihan na not your keys, not your crypto. Kaya pag hindi mo pa hawak yung private keys ay hindi mo po yan crypto.
Kaya pagdating po sa mga private wallets, ikaw po ang may hawak sa iyong private keys. Ayan, handa ninyo ang inyong mga VPN, wala namang magagawa, is easy kung kayo mismo mag-invest sa Binance. Ang Binance naman mag-block sa iyo pag na-detect na gumagamit ka ng VPN. Wala ata alam sa rule ng Binance. Ayan, sige mag-VPN ka na, wala ka na mapala sa pera nyo. Ayan, di dami niyan gumagawa ng VPN kahit mga Amerikano. Ayan na nga, yung sinabi ko kanina na itong si VPN ay gray area po kasi siya. Ayan. Ang dami ng G-app na nanloloko ng ang mga Pilipino pero di nila pinapansin. Yan, totoo po yan. Dami ko pong nakikita mo ng mga applications ng mga G. Yan, at talagang meron naman po silang tinitake down. Pero madali pong magsara, tapos meron din pong sumusulpot na mga bago. Kaya siguro nagsawa na sila sa pag-take down nito. Kasi takedown sila ng takedown pero laging sumusulpot, may bagong sumusulpot at mas marami pa yung sumusulpot na mga bago. Kaya hanggang sa hindi nila kayang i-take down. Kaya siguro sumuko na sila at naghanap sila ng ibang pagkakainteresan. Kung ano pa ang matinong exchanger, yun pa ang iba-block. Ayan. And check ang may-ari niyan. Ayan. Yun nga ang exchanger. Ayan, reputable po itong si Binance, kaya malabo naman po siyang lokohin yung kanyang mga users. Kasi regulated naman po siya sa ibang bansa or maraming mga bansa. Ayan, na mas nangunguna pa dito sa Pilipinas. Kaya syempre malabo naman po yan na lokohin niya ang mga Filipino users. Ayan, Inchik ang may-ari niyan. Ayan, totoo po, Inchik. Ayan, ang may-ari ng Binance. Pero yung Inchik na ito, ayan po si Ginoong CZ. Yan ay pinalayas po sa bansang China. Ayaw po sa kanya, lumayas ka dito at huwag ka nang bumalik. Kaya ayan, parang pinalayas po itong si Ginoong yung Binance at saka si CZ. Yan, at hindi na siya pwedeng bumalik sa China. Yan, parang deported na siya. Yan, huwag ka nang bumalik dito magpakailanman. Yan, dyan ka na, hindi ka natanggap dito sa China. Kaya ganyan po ang ginawa sa kanya. Kaya siya po ay naninirahan sa, ayan, nakalimutan ko na yung bansa kung saan yung kanyang residency. Pero hindi na po sa bansang China. Marami pong ganyan. Marami pong mga ganyan. Hindi naman po ibig sabihin na Inchik ay masama na yan. Syempre yung nakikita lamang po natin sa mainstream media ay yan yung nagaganap po ngayon sa territorial dispute natin. Ay syempre yung gobyerno po ng China yan. Yan po yung talagang masusungit yung gobyerno ng China. Syempre yung mga civilian na rin sa bansang China ay syempre hindi naman po sila yung talagang masama. Yan, maging sila ay hindi na rin maganda yung pakikitungo ng mga yung gobyerno ng China sa kanila. Kawawa po yung mga Inchik sa bansang China. Yan, kinakawawa na rin po. Yan, pag check po na lamang po ninyo yung mga nagaganap sa loob ay talagang maaawa ka talaga. Marami na rin pong tumatakas sa bansang China kasi ayaw po nila na manirahan sa China dahil sa sobrang higpit ng kanilang gobyerno. Kaya ngayon, pag Inchik ang may-ari niyan ay wag po nating isipin na parang yung mga Inchik na ayan, yung nasa ating ayan, yung kanilang yung nagpapalakad sa kanilang gobyerno. Kaya yan, mga Lods, update ka lagi ng video kung malapit ng i-bans ang Binance. Ayan, sa kasalukuyan ay yan po, kumikilos na po ang SEC ngayon. Sa tulong po ng NTC sa kanila ay ayan, inuumpisan po nila sa pagbablock ng mga ISPs. Kaya yan, hindi po natin alam kung ano ang isusunod nilang hakbang, pero ayan na nga, mukhang talagang totally na naghahanap sila ng paraan para hindi na po talaga makahanap ng yan, ibang paraan ang mga Filipino users para magamit itong si Binance. Yan, pa-update, ayan, wala na akong nakikita na P2P. Kaya ayan po ulit. Ayan, wag po nating ayan, tahimik lamang po tayo sa mga pwedeng alternatives kay Binance. Pinakamalaki yung Maya Coins, tagal naman tumubo. Yan, crypto dito. Tutubo yan, sir. Ang problema lang nila yung pagtubo, di mo na makukuha. Ayaw nila makakuha ka ng malaki. Unlimited ang pasok mo, walang problema pag withdraw dyan.
diyan ka na maghinayang hanggang tingin ko na lang sa pera mong tumutubo sa crypto na malaki. Kaya yan. Yan naman po ang sitwasyon daw dito sa Maya. Yan, kung malaki na raw ang tubo mo rito, ay ayan, mahihirapan kang i-withdraw ito. Pwede naman yung gagamit ka ng VPN. Ayan, pwede po yan. Pero gaya ng sinabi ko kanina ay gray area po yan. Ay walang license kasi ayaw bigyan. Ayan, totoo po yan. Ayaw bigyan talaga si Binance. Yan, kung sana noon ay binigyan man lamang ng extension para at least makapasok siya. Kasi sa tingin ko ay karapat dapat naman po siyang bigyan ng at least consideration. Ayan, sa kanyang application kasi siya naman po talaga ang pinakamalaking exchange sa buong mundo at pinagkakatiwalaan po ng marami. Kaya at least dapat ay binigyan siya ng special consideration na maayos yung at saka ma-complete yung kanyang application noon. Pero wala eh. Hindi daw siya umaabot sa deadline kaya yan, hindi tinanggap, tininay yung kanyang application. Pera-peraan talaga government ng Pilipinas. After kay Binance, sunod-sunod na yan lahat. Yan, iba pang VPN is the key, hindi naman mababan account mo. Yan. Pero delikado pa rin ang paggamit sa mga VPN kasi hindi natin alam, pwedeng magbago po kasi yung mga rules or patakaran ng mga exchanges na ipagbawal ang VPN. Yan, maban daw ni Binance. Yung mga Amerikano yan, yung ginagamit nila VPN, ma-discover din yan ng ibang Pinoy. Bawal yung ginagawa ni SEC, binabraso nila ang Binance, wala naman silang authority, pati NTC to do that. Kaya yan. Sir, ano ang pwedeng pampalit kay Binance? Oh, yan, wag na nating banggitin yan. Alam naman pula natin. Wag na nating tanong kasi mapapansin po yan ni SEC. Pag nasa abroad ba affected yung Binance account ko kahit na di ako nag-create ng account Binance or para sa mga yung IP address lang nasa Pilipinas? Ayan, na content ko po ito. Yung mga G at saka P, ayan, hindi na lang magawang i-block. Bakit kaya? Ayan, kasi yan na nga, yung sinagot ko kanina, wala po kasi silang mapapakinabangan dito. Yan, sa pagbablock ng mga G at saka P na ito. Yan, pero at least kung pag-blinak po nila ang mga exchanges na katulad ni Binance ay syempre magsisilipatan po yung mga Filipino users sa mga local exchanges at yan, mas magkakaroon sila ng malaking kita sa pamamagitan po ng tax ng mga local exchanges. Yan, pangit ang Pilipino. Wag mo namang binubuong Pilipinas. Yan, syempre may part naman po na talagang hindi talaga maganda pero hindi naman lahat ng Pilipinas ay pangit. Yan. Nagkataon lamang na may part na yung kung saan po tayo madalas na nag-i-spend ng ating oras ay dyan tayo nakaranas ng hindi maganda. Pero ayan, ang Pilipinas ay maganda naman po. Maraming magaganda dito sa Pilipinas. Iban nila kasi walang share ang SEC. Ayan. Ayan, yes po, pwede. Ayan, nasa Kuwait po ako, sir. So, maka-open po ba ako dito? Ayan, oo, yan. Pero di ka makabenta sa peso direct. Kaya, yan, pwede. Kung pagkakawa ay nasa bansa. Yan, as long as open po yung P2P. Yan, sabi naman po nila na yung P2P po ay available pa naman po. Marami pa rin po ang nagbabuy and sell sa P2P ni Binance. Damay din ba ang mga OFW dyan sa user kay Binance? Ayan. Depende na rin po kasi yan. Ayan, kung ikaw ay isang OFW. At na-content ko na po yan. Ayan, naka-login pa nga ako. Ayan. Meron nga, nakaka-login pa yung iba. Pero, ayan, meron na rin yung mga iba na hindi na. Baka i-block ni Binance ang mga users. Yan po yung nakakatakot dito. Kung pag si Binance ay sumang-ayon na ipagbawalan ang mga Filipino users sa kanilang platform, ay ayan, wala na po tayong pag-asa na gumamit kay Binance. Paski gumamit ka pa ng VPN dyan. Pero pag nakita po nila na yung ID mo ay na ginamit mo sa KYC ay dito sa Pilipinas, ay ayan, ban na rin yung account mo sa kanila. Pwede ba i-move sa Trust Wallet mga hawak ko? Ayan, pwede naman. Available po yan, sina BTC at saka si Cardano kay Trust Wallet. Need po bang i-withdraw ang pera from Binance? Yan, yes po, i-withdraw mo pa yan para at least lalong-lalo na kung pag
isa ka po sa mga naapektuhan ngayon sa blocking na ito, or kung hindi mo na ma-access. Kung hindi mo na ito ma-access ay gamit ka po ng VPN para ma-withdraw ito. Yan, wala kasing makuhang tax kaya gusto nilang iban yung Binance. Yan. Parang naulit po ito. Yan, Filipino investors threat from SEC. Yan. Yung threat daw ay mga Filipino investors para kay SEC. Yan, wag na kasi nating ibanggit-banggitin pa kasi madadamay po talaga yan kung pagbabanggit-banggitin natin yan. Kasi nakamonitor po ang SEC dyan. As usual, government wants a piece of the pie. Parang di na kayo nasanay, hanggang salita lang yan. Ayan, sana nga itutuo kung pag hanggang salita lang yan. Pero, ayan, nararamdaman po natin yung kanilang blocking. At perwisyo po yan. Hindi po natin, meron pong ilang na mga users na hindi nakakagamit ngayon. Dahil dyan. May Trust Wallet naman. Ayan. Yan lamang po yung mga inyong mga komento rito tungkol sa kaganapan dito sa Binance banning ng Pilipinas. At sana nga ay sa hinaharap ay maayos na ito. Yan, para yan magkaroon ng magandang pag-uusap ang panig ng Binance at ang SEC para matapos na ito. Yan. At magkaayos na ang dalawang panig at muling magiging maayos ang operasyon ni Binance. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.